Dinadaya ang gobyerno, ginadaya ang OFW. Kasi alam nila, nakakagatin nila ito. Maraming hindi alam ang gobyerno sa nangyayari sa mga OFW. Buhay tracker sa abroad, lalo na dito sa Saudi Arabia. Marami sa mga kababayan natin nakikipagsapalaran dito sa Saudi Arabia, lalo na yung mga kawawa nating driver. Napakaliit ng sahod. Meron nga halos 1.5 lang yung sahod, meron nagbibigay ng 1.2, kahit na ang basic salary ay 1,875 dapat na ibinibigay. Alam nyo ba kung magkano ang isang huli dito sa Saudi Arabia? Pag nag-overtake ka ng isang sasakyan, agad 3,000 ang iyong babayaran. So, ano nang mangyayari sa iyong sweldo? Kung ang sweldo mo ay 1,500 laang, tapos ang babayaran mo ay 3,000, paano nakakain ng iyong pamilya? Maganda sana kung nabibigyan ng atensyon ito ng ating gobyerno. Merong mga pagkakataon na hindi mo malaman kung bakit nakakalusot yung mga 1,500, 1,200 na basic na yan. Tama, nakalagay sa kontrata ay 1,875. Pero ang binibigay nila ay sa totoong buhay, 1,200 lang. Papipirmahin yung empleyado o yung aplikante, kakausapin nila, ilalagay lang natin ay 1,875 pero ang usapan natin ay 1,200. So pagdating mo ng Saudi Arabia, ang sisweldohin mo lang ay 1,200. So, paano? Kawawa na yung driver. Oh, dito, hindi ka basta-basta pwedeng tumigil kung saan-saan na lang. Dapat paparking ka doon sa dapat paparkingan. Tapos, ang overtime, hindi mo masigurado. Buti yung mga agency. Pag napaalis nila yung kanilang aplikante, okay, may kita na sila. Paano naman pagdating dito sa Saudi ng mga empleyado? Kawawa naman. Napakahirap. Meron na mga driver dito, halos ang ilang buwan pa lang, nagkakaroon na sila ng violation, 9,000, 6,000. Diyos ko, saan mo kukunin yun? Paano na? Uuwi ka na ng Pilipinas, nagbabayad ka pa. Oh, tapos ang gagawin, pagka uuwi ka na ng Pilipinas, kakaltasin lahat sa iyo yung huli mo. Iiwasan mo ba yon? Maganda sana kung nilalagay sa tama yung sahod ng mga driver. Kasi kahit na medyo mahuli ka, talaga namang hindi mo maiiwasan yan, at least may panlaban ka sa pagbabayad. Eh kung 1,200 lang yung sweldo mo, 1,500, paano? Paano mo babayaran yon? Bawat bawat biyahe mo, ang iniisip mo, paano mo mababayaran? Oh, sana nabibigyan ng atensyon yan, ganyan. Hindi yung paalis lang kayo ng paalis. Kaya dapat hindi na pinapalusot ng gobyerno yung ganon. Mas tinututuko nila. Hindi natin malaman kung bakit nakakalusot pa yung mga ganon na sitwasyon na papipirmahin. Tapos, pagdating ng Saudi, bibigay lang 1,200. Ano ba yon? Nababayaran ba? Ibig sabihin, tinotolerate ba ng gobyerno yung ganon? Dapat yun ang mahigpit nilang tinututukan. Kasi kawawa talaga. Oh, isipin mo, kaya umalis ang isang OFW ay para matustusan at matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Kapit patalim ba? Kung sabi nga ng iba, kapit patalim. Siyempre, kailangan ng trabaho kasi kung magdadrive ka sa Pilipinas, magkano lang yung sahod bibigay sa'yo? Tatakbo ka ng 12 oras. Tatakbo ka ng 8 oras. Magkano babayad sa'yo? 350, 400. Oh. Tapos, ang dami pang buhay sa karsada. Paano?
Paano mabubuhay? Siyempre, kakapit ka sa patalim. Kasi dito kahit pa paano, kikita ka ng maayos. Kaso nga lang, dapat dumadaan sa magandang proseso at binibigyan ng kaukulang atensyon yung mga sahod ng mga OFW. Isipin mo, taong 2011 ako. Unang pumunta dito sa Saudi, driver din. Trailer driver. Ang sahod ko ay 9 plus 2, 900 plus 200. Yung 900 yung basic, tapos 200 yung pagkain. Tiniis ko yon ng 2 taon. Tapos pag uwi ko ng Pilipinas, wala na yung agency. Nag-iba na ng pangalan, pero sila pa rin yung tao. Sila pa rin yung empleyado doon. Sabi nila, hindi na daw yun yung dating, hindi na daw yung agency. So, ganyan katatalino yung mga agency. Tapos, yung pangalawa kong alis, ganun din. Nakaranas din ako ng 1,875 na pinirmahan. Tapos, pagdating dito, ibinigay ay 1,500. Tapos, yun, tinamaan pa nga kami ng pandemic. Wala, halos lahat, parang basic lang yung sinahod namin na 1,500. Maganda sana kung nasunod yung 1,875. Pagdating mo kasi dito, wala na. Kung ano lang yung bibigay sa'yo, yun lang ang tatanggapin mo. Wala naman pakialam ng mga agency dyan. Mahalaga na sila nga, aalis. Nung umalis pa kami dati, natandaan ko, ultimong bayad sa ticket sa aeroplano, kinain pa ng agency. Tapos umalis kami, ang dami namin umalis. Tiningilan pa kami ng magkano? Tig 2,000. Ilang dami namin. Ganyan kabigat, ganyan kahirap. Para naman hindi kawawa yung mga OFW natin. Halos napapabayaan. Napakaraming kaso na ganyan, hindi pinapadaan na lang nila yung papers na legal, pero ang actual nun ay napakababa yung sahod. Parang ano ba yan? Nagkakabayaran ba dyan? Nasusuhulan ba yung nandyan sa kasi ano ba? Ganyan. Tapos maniningil pa yung agency. Hindi sasabihin sa'yo. Pag alis mo ng Pilipinas, sisingalan ka ng processing fee. Bukod pa yung 1 month salary na kakaltasin sa'yo. Tapos, may processing fee pa silang hihingin. Kasi, ang sabi nila, SOP daw yon. Ibang klaseng SOP yan. Napakaliit na sahod, tapos may SOP ka pa na ganyan. Kasi ang tinutugodan, talagang sinusuportahan lang ng gobyerno, ang sabi ng government, ay dapat ay 1 month salary lang yung kakaltasin. Pero marami pa. Maraming hindi alam ang gobyerno sa nangyayari sa mga OFW na kalimitan ang nakikinabang ay ang mga agency. Wala na tayong magagawa kasi kailangan natin ng trabaho. Ipapaloko na lang tayo, di ba? Pero hindi naman sana ganun dapat ang ginagawa. Dapat kung ano yung minimum na salary ng mga OFW, yun dapat ang nasusunod. Hindi yung agency mismo ang pumapatay sa mga OFW. Ibinibigay nila kahit na alam nilang ganun na yung kontrata, pabababain pa nila. So, dapat sila mismo ang nagpupush niyan, yung mga agency. Dapat sila mismo ang nagpupush sa mga employer na dapat sundin natin ito kasi kawawa naman itong mga empleyado natin. Dapat sumunod tayo. Sundin natin yung kung ano yung minimum. Hindi yung baka pwede natin bayaran. Kasi magkano naman yung madi-discount nila. Diba? Magkano yung madi-discount nila. Halimbawa nga, makakuha nga naman sila. Nabigay nila 1,2. Marami dyan na kumpanya na nakuha ng 1,200 at meron pang 1,500. Imagine. Until now, 2025 na. Diyos ko. Kumukuha pa rin ng 1,500. Nag-o-offer pa rin ng 1,500. Dinadaya ang gobyerno
ginagdaya ang OFW kasi alam nila, nakakagati nila ito. Yan ang napakasakit na katotohanan sa pagiging isang OFW, lalo na sa mga truck driver at saka yung mga natin, mga kasambahay.